kababayan taga-Tuguegarao, ikinalulungkot kong sabihin nito, pero binibigyan ko kayo ng warning. May warning ako ibibigay sa lahat ng taga-Tuguegarao at sa lahat ng tao dito sa nakikinig sa atin. Alam nyo, ang pagkakaroon ng mga tao na kagaya ni Mr. Collado, mapanganib sa mundo. Alam nyo kung bakit? Marami siyang imbento na sinabi wala sa Biblia. Unang-una sabi niya, hindi raw makakapagligtas ang tubig ng bautismo. Alam nyo ba kahulugan ng bautismo sa English? Baptism. Ba? Mahalaga ba ang baptism, mga kapatid? Hindi raw mahalaga, hindi raw makakapagligtas. Lalabas, di mahalaga, no? Eh, nakakapagtaka lang, bakit yung kanyang iglesia, Baptist? Kalaban siya nung paniniwala niya. Baptist yung iglesia niya. Ha? Tapos hindi siya naniniwala na makakapagligtas ang tubig ng bautismo at hindi mahalaga ang baptism. Tingnan niyo kung di malaking kasinungalingan niya, na. Babasa po ako, lalagay ko sa screen. Kayo, sundan niyo po akong basahin, mga kapatid. Oh. Unang Pedro, Kapitulo 3, pakilagay sa screen ang versikulo 20. Pakinggan nyo. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid bagay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Tama po ba pagkabasa ko? 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa susunod na talata, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, ay nagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Ha? Sa makatwid bagay ng bautismo. Mahalaga po ba ang bautismo, mga kapatid? Ayan o, nagdudumila to. Mahalaga ba ang tubig ng bautismo? Mahalaga. Kasi yung tubig sa panahon ni Noe, nagligtas yun eh. Sabi ng Biblia, Inglesin natin, paborito niya yung King James eh. Inglesin natin, 3:20, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Which water? Which water saved those 8 souls? The like figure whereunto even baptism that also now save us. Amen. Not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Tinyo, di kalaban ng Biblia si Mr. Collado. Kaya hindi niya mabasa eh. Tanong ko sa kanya, saan talata ng Biblia mo mababasa, hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo? Wala nun. Wala siyang talata. Dahil lang mababasa, baliktad doon. Makapagliligtas ang bautismo. Alam nyo kasi, hindi niya kasi alam yung kaligtasan. Ang alam niya lang, si Kristo raw tagapagligtas. Di naman tayo tutol dun eh. Alam din naman natin yun eh. Pero, paano tayo ililigtas ng tagapagligtas? Eh di tanong natin, kanino? Kay Mr. Collado? Ay, kawawa kayong taga-Tuguegarao pag diyan sa kayo nagtanong. Ha? Panginoong Jesucristo, ikaw po ang tagapagligtas eh. Ha? Kailangan ka po namin, tagapagligtas ka. Pero paano mo po ba kami ililigtas? Sino ngayon ang tatanungin natin? Di si yung tagapagligtas mismo? Ako tatanong. Tingnan nyo, sasagot si Kristo diretso.
Panginoong Jesus na tagapagligtas. Ikaw ang tagapagligtas. We acknowledge you as our Savior. We believe in you. But how are you going to save us? Are you going to save everybody? Are you going to save just by confessing that I believe in you? Tama na ba yun, Panginoong Jesus, na naniniwala ka sa'yo, ililigtas mo na ako? Basahin natin ang 6 ng Lucas. Siya sasagot. Ang sabi ng Panginoong Jesus, at bakit tinatawag ninyo ako? Panginoon, Panginoon, na di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. May karapatan ba tayong tumawag kay Jesus Christ na Lord kung hindi natin susundin yung sinasabi niya? Ayaw niya nga eh! Huwag mo akong tatawagin, Panginoon, pag hindi mo gagawin ang sinasabi ko. Ano ang sabi ni Kristo? Kung tatawagin natin siyang Panginoon, susunod tayo sa kanya sinasabi. Ano ang sabi niya? 8:31 ng Juan. Pakinggan nyo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisisampalataya sa kanya. Sumasampalataya na ho ba? Sino ang kausap niya? Yung mga Hudyo. Ano yung mga Hudyo? Sumasampalataya na, hindi pa? Sumasampalataya na eh. Pero ang sabi niya, kahit na sumasampalataya na sila, ang sabi niya sa kanila, kung kayo'y magsisipanatili sa aking mga salita, kung magkagayo'y magiging tunay ko kayong mga alagad. Sino ang tunay na alagad? Sino ang tunay na disciple? Hindi sumasampalataya lang. Sabi niya kanina, basta sumampalataya, okay na eh. So, ibig sabihin, kung ipahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka na tao sa iyong puso na siya ay binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So, very clear po ang turo ng kaligtasan. Sabi ni Kristo eh, sumasampalataya na. Kung hindi ni kayo mananatili, kailangan manatili kayo sa akin salita. Dahil hindi ko kayo magiging tunay na alagad. Ang sumasampalataya, para maging tunay na alagad, kailangang manatili sa aking mga salita. Ano ang isa sa salita? Nagsalita, ang daing salita ni Kristo eh. Ano ang isa sa salita ni Kristo na nakasulat sa Biblia? Ha? Sabi ng mga apostol, 14:37 ng unang Korinto, ganito. Pakinggan nyo ha. Kung iniisip ng sino man na siya ay isang propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko. Pawang utos ng Panginoon. Ang sabi ng mga apostol, yung mga sinusulat pala nila, pawang utos ng Panginoon. Tama ho ba? Sa makatid, ang mga sinalita ni Kristo, ipinasulat niya sa mga apostol. Tama po ba yon? Kung sumasampalataya ka sa Kanya, tatanggapin mo rin yung salita niya. Tama po ba yon? Yung salita niya, isinulat ba ng mga apostol, mga kapatid? Sinulat. Kunan natin ng pruweba, apostol. O mga apostol, sinulat nyo ba talaga yung mga salita ng Panginoon? 1:3 ng unang Juan. Pakinggan nyo. Yung aming nakita at narinig, siya naming ibinabalita sa inyo. O yung nakita namin, narinig namin, mga salita ni Kristo, binabalita namin sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya yung mga salita ni Kristo, sinulat ng mga apostol yon. Eto ngayon ang isang apostol nagsulat, Santiago 1:27. Basa. Ang dalisay na relihiyon. Salita po ba ni Kristo yan? Sinulat nga ni Santiago, hindi naman sila nagsulat ng kanilang sarili. Ang isinulat nila, yung narinig nila kay Kristo. Sabi ni Santiago, ang dalisay na relihiyon, walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Mayroon palang relihiyon. Sabi niya, binasa niya, 14:6, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Asan ang relihiyon doon? Ano sabi sa John 14:6? Verily, verily, I say to you, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Nasaan ang religion doon?
the way, the truth, and the life. Ba't saan mo makikita relihiyon? Nakasulat nga, the way, the truth, and the life. Ba't mo doon hahanapin relihiyon? Hindi ka pala marunong maghanap. Ako nakakita, ayan o. Pakita mo nga sa screen. Ang dalisay na relihiyon. Meron mo bang dalisay na relihiyon? Alam ba ni Kulyado? Oh, kita nyo na yan. Delikado yung ganyan. Delikado yan. Liwa-liwanag oh. Ang dalisay na relihiyon. Relihiyon. Sino nagsulat? Si Apostol Santiago. Ano sabi ng mga apostol? Kung ang sino may nag-iisip na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Sino nag-utos sa mga apostol magsulat? Ang Panginoon Jesucristo. Ano ang isang inutos na isulat? Yung dalisay na relihiyon. Sabi ni Kulyado, wala ka-relihiyon dyan. Verily, verily, I say to you, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Nasaan ang religion doon? Katangahan yan! Katangahan yan! Hindi totoo yan. Panluloko sa kapwa-tao yan. Panluloko sa kapwa-tao. Sasabihin mo, liwaliwanag sa Biblia, may relihiyon. Dalisay pa nga eh. Tapos sasabihin mo, walang relihiyon doon.